Yan, good morning sa ating tulad kong mga magsasaka dyan, mga nagtarip ng mga maisan. So eto na, nagpapatubig na tayo. Bali, pangalawang patubig na to. Katapos lang niyang malagyan ng fertilizer. So top dressing tawag natin doon. So, magta-top dress tayo. Then pagkatapos ng 3 to 4 days, eto, nagpapatubig na kami. Yan. So late na tayo nakapag-umpisa, kaya konti pa lang yung napatubigan natin. Ayan, so ito lang naman, kahirap kahirap ng isang buhay ng isang magsasaka, so farmer. So kailangan nating sumuksok doon. Yan, dadaan tayo dito para makapunta tayo dun sa kabila kasi walang daanan. So kailangan nating tumawid dito sa mga may maisan. Yan, check natin kung may lumalabas na tubig. Yan, okay, so may lumabas ng tubig. Yan, so far malakas pa naman, malakas yung tubig natin. Ay, yun, nakapaggawa na ako kanina ng daanan ng tubig doon. So bahala na siyang pumunta doon, dire-diretso na lang siya doon, wala dito doon sa pinakadulo. So sana abot hanggang doon sa dulo para hindi tayo naglilipat ulit ng mga pinagamit natin patubig. Kasi kapag hindi naabot ng tubig, kailangan buhatin ulit natin yung mga makina, ililipat natin doon sa kabilang tubo. So yun, hintayin na lang natin kung saan pumunta yung tubig mamaya. I-check na lang natin mamaya, siguro mga after 1 hour ganun, tingnan natin yung mga tubig natin kung nakalayo na siya. So eto, kahapon to napatubigan na itong mga to. So tapos na siya. Bali dito naman tayo sa kabilang set na to, diretso na yan hanggang dulo. Yan, hanggang dulo. So malakas yung natin patubig natin, kaya possible mga 1 hour siguro makakalayo na to. Malayo-layo na yung aabutin nyo. So ito, silong muna tayo kasi medyo mainit ang panahon, kaya tatawid ulit tayo dito. Yan, so ganito lang naman ang buhay namin dito sa probinsya. Yung una kasi dito ginawa namin palay, so maraming hindi tumubo, maraming mga namatay. So ngayon pagkatapos ng palay, nag-shift kami, so pinalitan naman namin ng mais kasi yung mais okay, hindi gaanong masyadong maaksaya sa tubig. So ilang beses mo lang siyang patutubigan, pero yung palay halos weekly nagpapatubig ka pag wala ng tubig. So eto, siguro mga 3 times ka lang magpatubig pag mula pagkatanim ganun. 3 beses lang papatubigan. Pero kung kailangan pa ng pang-4 na beses, pwede naman. Pero mostly kasi ang mais 3 beses lang siyang patubigan, then mag-harvest ka na. Ang kagandahan lang kasi nito sa mais, hindi mo na kailangan ng insecticide
Kasi dito hindi kami gumamit ng insecticide ang ginamit lang namin dito is para sa damo. So yun lang, isang beses lang nag-spray, then pagkatapos mamatay ng mga damo, abono naman. So dito tayo sa umpisa. So lipat naman tayo sa kabilang patubig. Dito naman tayo sa kabila. Bali dalawang makina yung ginagamit natin. Yung isa doon gasolina na lang siya. So ito naman diesel. So mas matipid. Yan. So kailangan natin sumuot-suot dito sa mga bakanteng ito ng mais. Yan. So ito yung patubig natin sa kabila na ito. Walang daanan. Walang tayong daanan. Titignan natin. Ito yung unang setup kanina. Bali, titignan natin kung nasaan na yung tubig. Yan. So, ganito lang siyang kahirap pag ano ka ng mais. Pag nagtanim ka ng mais. Kailangan mong sumuot-suot sa kahit sang butas dyan na pwedeng daanan. So ito dito sa kabila, kamas naman to. Sing kamas. Yan, diretso. So maganda yung presyo na kanang ngayon season na to sa kamas. Kaya maraming nagtanim. Pero sa amin mais pa rin. Yan. So pagkatapos nito, pag napuno natin sa umpisa, ililipat ulit yung hose papunta dun patungo dun sa malayong bahagi na yan. Yan. So wala pa, hindi pa nakarating dito yung tubig, so kailangan nating hintayin yung tubig na makapunta rito bago tayo lipat mamaya. Yan. So na-check na natin lahat. So maghihintay na lang muna tayo na isang oras, tsaka natin papasyalan mamaya ulit yung patubig kung nasaan na siya. Yan. So sana lumago. Ganda yung maging ano nila, bunga. O sana kung puro dalawa lahat para maganda. So yun, hanggang dito lang muna tayo. Kaya kailangan nating sumilong kasi mainit na. May nakawala na namang kambing. Oh, papunta sa maisan, kaya kawawa naman yung may-ari. May-ari ng mais, hindi may-ari ng kambing. Oh, naubos na ng kambing yung mais. Ano sana dito kung tinatali nila, kasi may perwisyo. Yung mga malalaking mais kanina inaakyat na ng kambing. Tapos yun, nababali na lang siya. Sayang yung mais. So yun, hanggang dito lang muna tayo. Sa mga katulad kong farmers, ganito lang siya kahirap
ng isang magsasaka. So yun, hanggang dito na lang muna. Sa susunod na araw ulit, sana may napulot kayong konting aral, para kung sakali man na gusto nyong maisan, may konting idea kayo. So yun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat.